Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang headlines kan mga barata sa lado nasyonal. Oplan kontra baha summit di sasagibong niya na aldaw ka na MMDE. Pag kakaiguanin pagtanggol sa pananakop ka na China sa WPA sa sarong klase ni na pagtataksil sa Pilipinas. Saro pa nga pamayukan na sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Suto kinumpirmar na ato bang o na naabatan ka na majority group ang pagpurbara na pagsipa sa saiyang posisyon bilang pamayukan na Senado. Pamayu pa ka na mga barata sa lado nasyonal. Padagos kunya na nagkakaigwa ni pag sugo sa gabus na regional offices na tanggalon ang tourism advertising na kung saan nagtataunin na dalan para i-promote ang sadiri ni DOT Chief. Tourism Chief ipinagpipirita na mayo siyang intensyon magdalagan sa anuman na posisyon sa maabot na eleksyon. Matuya pa nga pamayukan na mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Padagos mada na naghahatod ni tabang ang grupo kana Navy asin na Coast Guard tangani pa na mahanap pa ang ibang mga biktima kana paglubog ni barko. Yan ang mga headlines kana mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat marhay na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kidakan sa tuyong mga bareta, inuton niya ang mga bareta sa kamugtakan kanda panahon na mas nagkusog pa ang pagiging tropical storm kanda bagyong Basyang. Basado iyan sa Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration of Pag-asa. Nahiling ang sentro kan Bagyo sa distansyang 560 kilometros sirangan kanda porsyon ka na Hinatuan, Surigao del Sur. Igwanin na patos-patos na kusog kanduros na nagaabot 65 kilometros ang kada oras. Asin may paburbugso ninduros na nagaabot man sa 80 kilometros ang kada oras. Nakabandera ang tropical cyclone wind signal number 2 sa parte kana Surigao del Sur. Manta nga yaon man sa signal number 1 iyo ang mga lugar kana Ginyanda, Salcido, Mercedes, Gipornus, Balangiga, Lawaanda, Kinapudanda, General MacArthur, Hinari, Llorenda o Llorente, Maydulong, Balangkayanda City, asin na Burungan, sa Julian Sulata, Tapa sa Eastern Samara, asin manda sa parte kan Southern na Liti. Kabali manda sa nakabandera ang signal numero 1 ang mga lugar sa lugar kan na Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bustun, Katil, Banga, Davao Oriental, Compostela, Moncayo, Montevista, Laak, duman sa Davao de Oroa asin Davao del Norte, sering mada sa parte mismo kada San Fernando asin sa siyudad ka na Malaybalay,
mantang pinaglalauman na namalanpol ana nasambit na nga bagyong Basyang sa parte kan Northern Mindanao. Ngunya na aldaw ni Nuebes at siya na pagkabanggi o kundaiman sa amay na aldaw kan na Biyernes. Pag-abot kan aldaw kan Sabado, ini anda babagtason kan bagyo ana Palawan bago magpasiring sa direksyon kan West Philippine Sea. Pinagpapaingat kan Pag-asa ang mga lugar na apektado kan bagyo kung sain mabunga ninda padagos na pagbagunas kan uran ang bagyong Basyang. Sa tuya pa nga detalyes ngunyan kanda sa tuya pa nga mga barata kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa satuya na nga mga barata ngunyada sa lado nasyonal anda Opland Kontraba Summit isa sa gibong ngunyan na aldaw kan Metropolitan Manila Development Authority MMDE ang pinagaapod na Opland Kontrabaha Summit obeto kaniya para man makahanap nin solusyon asin na iyan sa padagos na paglala ni na baha sa parte kan Metro Manila. Basado sa MMDE General Manager Nicolas Torre III nakabali digdi ana panginot na hinsya arog kan na Department of Public Works and Highways o DPWH. May nagkapirang mga stakeholders asin mga private entities ana maduhol kanda sa indang kaaramanda gigibon ini sa Central Office kan DPWH kung sain nagkapira sa mga naimbitaran iusinda Dr. Guillermo Tabius III kan University of the Philippines asin si Dr. Alfredo Maha Lagmay and Executive Director Project Kanua. Naglalaom si Tori na sa nasambit ng summit makakakuha ang mga alkalde duman sa Metro Manila kan mga kaaraman para man maiwasan ang dakulang pagbabaha. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, pinagkukonsiderang ngunyan kan Philippine Coast Guard tagapagtaram para man sa West Philippine Sea Commodore Gia Tarila na ana sarong pagkakaigwa ni na pagtataksil ang pagdidepensa kan nagkapirang mga pinagapod na mga legislador sa ginigibong pananakop ngunyan kan China sa nagkapirang mga lugar asin isla kan Pilipinas. Sinabi ni Tarila na malinaw na sarong pagtataksil sa nasyon ang pagkontra kanda nagkapirang mga legislador na tama ang China sa paghihinako o pag-angkin sa West Philippine Sea. Ang sisayman subuot na nagtatanggol sa parte mismo kan China and nagpapakusog sa sainda mga interes na digdi kamkamun ang pagsasadiri kan Pilipinas. Malinaw da ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na kung sain digdi pinagapaboranda ang Pilipinas na pinagaapod kan China na 9-dash line. Mayo man ni na dapat ipaliwanag inulit na nakapalaman ini sa Philippine Maritime Zone Act na nagtataunin Code of Territorial Waters kan Pilipinas. Nagigirumduman nagkaigwanin diskusyon sa laog mismo kan Senado sinda Senador Francis Pangilinan asin Senadora Rodante Marcolita manungod man sa West Philippine Sea kung sain nakasentro ang debate ninda sa 200 nautical na mile inclusive economic zone sa irarom kan arbitral ruling. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Senate President Vicente Soto III nasa iyang napugulan asin napugulan kan sa mga pagiriba sa parte mismo kan Senado ang pagporbar na pagpapatalsik sa iya bilang presidente kan Senado. Ipinagpahig kani sarong majority group ang sa iyang kaibanan para manda digdi
ulang-una an ano man na pagpurbara nin kudita sa laog kana Senado asin patalsikon siya bilang presidente kani. Dai man nagtaonin ano man na detalye si Soto manungod sa nasambit ng urulay. Mayo manining itinaong daylan kung tano tanagbago anda mismo na paninindugan ka na mga nagpurbara na maglansar kan kudita sa laog mismo kan na Senado. Magigirumduman na nagkusog an orolay sa sesyon kan na Senado kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules o kasudma. Nariribayan na ni Senadora Loren Ligarda si Soto bilang Senate President. Temporaryong nagtukaw kaya si Ligarda sa tukawan ni Soto na iyo ang nagpreside kan nasambit ng sesyon. Nakakuha pa nin atensyon nini kanda bago mag-adjourn ang sesyon. Inapod ni Senador Mig Zubiri si Ligarda bilang Madam President. Sa pagatubang mana ni Zubiri sa mga periodista asin mada sa mga miyembros kanda media, pinaliwanag kani na pwedeng maging masudod na presidente kan Senado si Senador Loren Ligarda. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, ipinagsugo ni Tourism Secretary Cristina Prasco sa regional offices natanggalon ang tourism-related materials na igwa kanda lalawgon kani. Apara kayanda isinuguman ka na sekretarya na dai magaproducer nin anuman ang mga materialis na igwakan sa iyang lalawgon. Nag-apilaman ang sekretaryo sa mga lokal na mga gobyerno na dai magbugtakan mga tarpaulin na igwanin nakabugtakan sa iyang retrato. Sabay sabi kan na sekretaryo na dai siya madalagan sa parte kan na paabuto na eleksyon. Nilinaw man kan na sekretaryo na ang mga materialis na igwanin nakabugtakan sa iyang lalawgon an bilang welcome items na ipinagdul kan mga nagbisita asin nagkaperang mga lokal official. Tinawan linaw man ka na sekretaryo na mayo nin direktiba gikan sa SAIA o sa DOT na nagsusugo kan pagbugtakan sa iyang retrato sa mga tourist destination. Ginibo ni Prasco ana pahayag sarong aldaw matapos man na digdibati kuso na ni Senador Rapi Tulfo ana sambit ng sekretaryo ninulikan subuot pagpopromote kan sa iyang sadiri kisa sa local tourist destination. Bagay na pinagnigaran kan na sekretaryo sa pagiman kan na pagpirit na mayo siyang plano na magdalagan sa masudod na eleksyon. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sinabi asin pinagpipirit ni Tourism Secretary Cristina Prasco na mayo siyang plano na magdalagan sa anuman na posisyon sa national government kaya mayo ninda dapat digding katakutan para ipromota ana sa iyang sadiri. Ginibo kanda sekretaryo ang mga pahayag sa sarong press conference kana sudma Pebrero 4 aldaw kan Miyerkules matapos na mag-aninin mga pagbabatikos ninuli kan paggamit kan sa iyang mga ladawan o mga retrato sa promotional materials kan DOT. Tinawan doon kan na sekretaryo na pinagatalikudan niya ani katulong termino bilang alkalde kan na Liloan Cebu para magserbi bilang sekretaryo kan na DOT asin na nakakamundo subuot na maging ana sa iyang mga aki ana naabandona niya para mada sa pag-serbi sa nasyon. Ninuli bilang sarong Tourism Secretary kinakaipuan na siguruduhon na padago sa ang pagatud ka na tourist o tourism industry sa mga kabuhayan asin mada trabaho. Tinawan doon kan sekretaryo na mayo siya nin pinagabon ni maski piso sa kaban kan na gobyerno asin na dai nakagibonin anuman nagawi nin korupsyon. Tinawan doon ni Secretary Prasco na mayo siya nin pagtugot sa paggamit kan sa iyang mga retrato sa nagkaperang mga
mga private publication sa imbis ipinagpahig kini na tulos niyang ipinagsugo ang investigasyon na matapos maaraman ang manungod sa nasambit ng publikasyon. Digdi pinagpadarhan subot niya nin demand letter ang publication para ipaliwanag an sa indang lado alagad mayo pa siya nga nare-resibi ning kasimbagan sa good sa mga oras na ini. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Investigasyon na manungod man sa flood control project mayo man subuot ni na ano pa man na pwedeng digdi magkaigwanin na problema iyan sa tao man kan mga pinag-aagihan asin na pinag-sasabi na nagkaigwan ni tulong tax cases laban sa mag-agum na diskaya ang pinag-sasabing ini ang basura kan korte matapos manda na mapagarmanda basado manda sa ginibong investigasyon na mayo man subuot ni na dapat na lamaguna ang gobyerno mapadapit manda sa mga sinasabing undeclaration ng mga taxes kana nasambit ng Biskaya o kana magaguma na Biskaya. Ninuli kani ang gobyerno asin manda ang party kana independent court na nag-iimbestigara mapadapit man sa anomalya kan flood control project pati naman and party mismo kan Blue Ribbon Committee nagpahayag na ang pagbasura sa party mismo kan tax evasion kan mag-aguma na diskaya ang daima na makakaapekto sa buot sa nangyayari man na ginigibong investigasyon manungod man sa maanomaliyang proyekto sa flood control project. Tinawan doon ka na nasambit ng mga opisyal na tapos naman kaya o patapos na ang ginigibong investigasyon mapadapit man sa kontrobersiya kan flood control project kaya dahil naman ini maapektaran basado man sa Blue Ribbon Committee asin man sa party kan independent court na human ana nag-iimbestigara sa kaso kan maanomaliyang flood control project. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal padagos-dagos kunya na ana ginigibumana na pag-rescue asin na retrieval operation kada grupo kanda Philippine Navy asin man na Philippine Coast Guard sa naglubuga na barko duman sa parte mismo kanda Sambales basado sa parte mismo kanda Philippine Coast Guard nadagdagan pa ang bilang kan mga nare-recover na mga gadanda sa parte mismo kan naglubog na barko kung sa ina kasudma naka-recover na naman ang mga tawan kan Coast Guard ni naabuto na sa 6 na bangkay na kung sa ina digdi pinag-sasabing posible ini nakaibanan pa sa naglubog na barko. Pinag-aaram pangunyan kan grupo kana mga divers asin man kana Philippine Coast Guard kung ano talaga ang pinakakausa rason kana sambit ng pagburubuso o pagkakaigwan ni na paglubog kan barko. Nakuana kana Philippine Coast Guard ang lugar kung sa ina digdi naglubog ang barko asin digdi man mismo sinasabing nirurip na ini kan mga divers kan Philippine Coast Guard. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata pangunyada sa lado nasyonal sagkod ngunyada mayo pamanda ni na pinagapapahiling na ano pamanda na sinyalis and party mismo kanda sinasabing grupo kanda international police o ana
Interpol akon sa ina digdi subuot nag-ahanap kana kinakamugtakan kanda puganting si dating Congressman Saldico kana ako Bicol party list si Saldico ana atubang nind kasong graph digdi sa partibismo kan Pilipinas matapos na ini ana maimbwelto sa manlain-lain na anomalya sa patinduga na flood control project kan Pilipinas. Yaon sa partibismo kan Portugis subuot nagtatago ana nasambit ng o Portugal nagtatago ana nasambit ng dating congressman kana ako Bicol party list alagad ana Interpol mayo pa ni na paman na pinaglalatag mapadapit man sa bismong kagadan kanda Philippine National Police asin kanda Department of Justice na matabangan sinda sa pagdakup sa nasambit ng pugante dakul na mga saligsig na mga lugar digdi sa partibismo kada Pilipinas kung sa inda pinagtutubunan pagsasadiri asin posibleng taguan kanda huganting si ku alagad sagkud ngunyan an mga lugar na kung sa inda digdi pinagdumanan kan mga miyembros kan Philippine National Police asin man kan NBI CIDG mayo ni Saro na nahiling mapadapit man sa personalidad kana nasambit ng persona. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakitang ngunyan sa lado lokal, sa iba pang o lado nasyonal, sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal padagos-dagos ngunyan ada isinasagibong pagduhol nin tabang kana DSWD sa mga persona asin na pamilya na pinagsasabing subuot digdi na apektaran kana mga nangyaring mga kalamidad digdi sa laog kana Pilipinas partikular na kana shareline asin man mga nakaaging mga bagyo ana nasambit ng mga personalidad ana nasambit ng mga tauhan kana DSWD ana padago sa pagatud ni natabang tangani man na maipnuan ana pangangaipo kana mga nasambit ng mga pamilya na yaon pa sa manlaylain ng mga evacuation center bunga naman kana shareline asin man kana mismong pagtuga kana nagkapira pa nga mga bulkan asin man iba pa nga pinagasapo ni na kalamidad preparado man ngunyan ana opisina kana DSWD kada sa indang mga food pack para man itao sa mga lugar na posibleng maapektaran ka na bagyong Basyang partikular na duman sa lugar ka na Mindanao asin Visayas area. An iba pang mga detalyes kanda sa tuyang mga bareta sa lado lokal, international asin man sa kinabanin karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Matugang padagos-dagos kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata. Ngunyad mga barata sa lado lokal, preparado na ang mga nagtitinda nin burak sa Naga City People's Mall para man sa pinaglalauman na pagdagsa kan mga parabakal sa papabuton na aldaw kan mga puso kun sa ina patok an manlaylay ng mga kulor kan mga rosas, sunflower asin iba pang klase nin mga burak basado sa mga nagtitinda o mga tindera sa presente nagdadanay na normal pa daan presyo kan mga panginot na mga burak alagad pwede dang magbago niya pag abot mismo kana aldaw kada
mga puso ninuli kan paglangkaw kan demand asin kondisyon kan supply. Kinukuha pa duman sa dangwa ana kadaklan sa mga burak na pinagpapabakal sa siyudad Canaga posibleng maapektaran ang presyo ninuli kan kadakol asin na malipot na panahon duman sa binggit na nakakaapektar sa produksyon kan burak. Sangunyan ang presyo kan rusas grabing maray ang langkaw 200 pesos ang kada pidaso mantang iguanin 150 ang pidaso kan sunflower. Ang bouquet nagkakantidad nin 400 pataas depende sa klase kan pagkaka-arrange o pagkakapakaray kan nasambit na mga burak na sinasamantala kan mga paratinda ang presyo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet, kamin. Yet bo. Kaaging aldaw ang Philippine Statistics Authority Camarines-Sur nakamartiin na kulang pagbawas kan pila sa mga nagpaparehistro para sa national ID. Pwedeng ili nag-relax huli sa pag-extend kan deadline para sa mga beneficiary kan DSWD na resulta sa pag-ina kan bilang sa mga nako ang kan national ID. Sinabi kan ayon siya na bukas ang tindag opisina sa national ID or fixed registration center Lunes Sagkod Sabado sa 8 Agas abot alas 5 ng pagkapon sa ALDP Complex sa Revolution Road, Naga City. Pagkaman na-extend ang deadline sa pag-submit ng national ID, tig-agat ka na opisina na gamitin ang extension para makakuha ka sinabit ang dokumento mantang harayo pa ang deadline. Sa araw kailig paagi, malilikayan ang pagdagsak kan mga nagpaparehistro kung harayo na ang deadline. Para sa BBC News, ulit pala. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal na suluan sarong residensya dyan sa barangay kan Marupit, Kamaligan, Camarines Sur matapos na mag-arab-adab ang kasulua hapon kan nagtalikod na aldaw kan na Martes. Basado sa Bureau of Fire Protection na BEP nagpuon na ana kalayo o kasulo sa ikaduang iskalon kan na harong bandang alas 4 ni na paghapon. Tulos man nagresponde ang mga tawan kan Bureau of Fire Protection na tangani na digdi sigbuon ana kalayo asin maiwasan ang pagkuriyat pa sa mga pagtaraid ng mga arong. Pinagkakarkulong aabuton sa 300,000 pesos na kantidad ang naging distroso na bunga ka na nasambit ng kasulo. Mayo man na pabarata na nairido asin man nalugadan sa nasambit ng insidente. Padagos na pinagigibo pa ang investigasyon ngunyan kana mga miyembros kana Bureau of Fire Protection asin man kan PNP man sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Mga Gen Z sa Camarines Sur dinagsa ang libreng scholarship asin educational assistance program kana gobyerno probinsyal. Darrell Banyas sa detalye. Darrell. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado national o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kana mga barata sarong individual na kabali sa sinasabing wanted person na matrayumpong nadakop kan mga tawan kan Libmanan Municipal Police Station sa gidibong manhunt operation kana sudma na alas 8:12 ni na pagkabanggi duman sa barangay kan San Juan sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur.
anda isinagibong nga pagdakop sa paagiman kan bisa kan mandamiento de aresto anda suspek igwanin ni naatubang na kaso nin panabun sa sala kan na MCTC Libmanan na Kabusaw Camarines Sur. 3,000 pesos ang piyansa pigrekomendar kan korte para sa nasambit ng suspetsado. Anda lehitimong manhunt operation bunga naman kanda padagos na pagpapasunod kana liderato kana Philippine National Police sa paagiman kanda liderato kaniya na pinapamayuhan kanda PNP Provincial Director Colonel Berhilio Ulalya Jr. kung saan digdi anda mga wanted person na may mga pinjenting mga warrant of arrest na daipa pinaga si Serbi uyaon pa sa party mismo kanda hipatura kan pulisya sa manlain-lain na banwaan kan na probinsya kan Camarines Sur ang dapat maiserbi na tanganing madakop na ang mga suspetsado asin matawan ni justisya ang mga biktima. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, balikan tan linya magali ki Darrell Banyas. Darrell, kamen. Padagos sa pagpapakusog asin pagpahiwas kan gobyerno provincial kan Camarines Sur ang mga scholarship at educational assistance program kay ni tangarig matabangan ang magdakol ng mga estudyante na makapagpadagos kan pag-aadal sa balyo kan mga angat pinansyal. Sigun sa gobyerno provincial, kabali sa mga prioridad na sektor ang mga jóvenes, kaya taon-taon, tigdaragdagan ang numero kan mga scholar at tig-aangat ang pigapadakula ang kantidad kan financial assistance na ipigtatao sa mga beneficiaryo. Pinahayag kan gobernador na si Governor Ellie Villafuerte na importante ang edukasyon sa pag-angat kan kabuhayan kan mga pamilya at sa panghaluyan na pag-uswag kan probinsya. Dahil digdi, padagos sa buot, ang pagpakarhay kan mga programang nakasentro sa scholarship asin man educational assistance. Nagpahayag ng pagpasalamat ang nagkaperang beneficiaryo sa gobyerno probinsyan sa pagtaonin pagkakataon na makabali sa mga programa na dakulang tabang bako sa nasa indang pag-aadal, kundi pati naman sa indang pang-oral daw na gastuson. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal kasumpay kan pinakusog na kampanya laban man sa kriminalidad asin na tracker team kan Philippine National Police duman sa banwan kan Libmananda pinamayuan ni Police Staff Sergeant Nestor Onictor Abariento sa warrant subpoena officer anda pagdakupa sa number 1 municipal most wanted person kanda Talisay Municipal Police Station kay banan man ang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company asin na Libmanan Municipal Police Station alas 6 nin pagkabanggikan na subanggi kanda sakya daon kan grupo asin dakupon ang suspek duman sa barangay kan Pag-uring Nuevo Libmanan Camarines Sur ada suspek o akusado iyo si Gurio 23 anyos nakaistar sa barangay kan Cambalidjo sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Dinakop ini basado sa isinagibong pagsampa kan warrant of arrest para man sa kasong panlulugos o rape na pinag-issue ni Honorable Judge Jose Recuerdo Flores, presiding judge kan Court Judicial Region Branch 6 duman sa Tanuan City sa Batangas. Mayo nin piyansa na pinagrekomendar na huwes laban sa suspetsado. Ang pagdakop ipinaaram sa iyang mga karapatan asin detalyadong pagkakadakop sa iya nasa pangangataman ngunyan kan hipatura kan Libmananda anasambit ng suspek para sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, buminaba ni naabuton sa 24.32% ang mga panginot na mga kremenda, aharog kanda theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injuries asin man karnaping sa party mismo kanda banwaan kanda
o sa banwaan na mismo kan libmanan na Camarines Sur. Ini basado man sa pinagapalwas na payag kan Philippine National Police o PNP sa banwaan kan libmanan. Ang nasambit na nga pagbaba kan nasambit na mga kaso bunga naman kan matarayumpong kampanya na ipinagatutulod kan liderato kan Philippine National Police. Kabali na dyan ang pagkakaigwanin pagpapatrolya kung banggit ang aning siguradon sana na digdi magkakaigwaning katuninungan asin man seguridad sa parte mismo kada sinambit na nga banwaan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal o sa iba pa nga detalyes kana mga barata ngunyada sa lado lokal nagapapadagos ngunyada ana pagdul ni na assistive device arugman ka na wheelchair asin man na kana provincial government nga kana probinsya kan Camarines Sur sa paagimanyada ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte katabang kani ang Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO iyan tangani man na iyatud sa parte mismo kanda mga beneficiaryo ana mga wheelchair asin man mga sugkod nagkapirang mga beneficiaryo ana natawan ni na atensyon asin na naduhulan ni na wheelchair duman sa parte mismo kan banwaan kan Tinambaka Camarines Sur kun sa inini personal na pinagatud kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur. Grabe ang pasasalamat kan mga beneficiaryo orog nang haloy na subot ninda na pinaghahagad na magkaigwaman ni na assistive device asin man alagad ninuli tamayo sinda ni na kwarta day sinda makaproducer kay ni ninuli kan paghahagad ninda nin tabang sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur partikular na sa opisina ni Gobernador Elry Villafuerte ana nasambit ng wheelchair na kay puaninda narealisar asin nayatud sa sainda kan sudma. Iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pagitamunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal maabot sa 6.2 million pesos na pundong pangkabuhayan na ana itagama kan DSWD Bicol sa aabuton sa 28,000 na mga Bicolanong naapektaran kan share line matapos anda pagkakaigwa ni distroso na bungang man ka na share line formal na pinagpunan kan Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office Regional Office No. 5 Bicol Region katabang ana lokal na gobyerno anda mga manlain-lain ng mga distrito digdi sa laog kan na probinsya kan ng Camarines Sur ang implementasyon kan Cash for Work CFW program. Ngunya na taon na obeto kanasambit ng inisyatibong ini na matawan na nin temporaryong pangkabuhayan sa mga apektadong mga residentes mantang isinusulong ang mga proyektong makakatabang sa lado kan komunidad asin na seguridad kan na pagkakan sa inot na aldaw kan na programa matrayumpo na naisulong kan mga benepisyo kan na barangay kan Santo Niño duman sa banwan kan Ragay Camarines Sur ang sinasabing gulayan na sa paaralan initiative kung sa ina nagtarabangan ana kada saro sa pagbilog nin sarong community garden project kasabay kani isinagimuman sa Barangay del Carmen and evacuation center improvement project sa paagiman kan na pagtanom o anda pagtanom nin mga gugulayon na kabali dyan ang natong tanganing mas pang mapagayon ang kapaligubutan asin man na pasilidad asin magkaigwan ni na pagkukuanan nin pagkakaan
sa masurudod na mga aldaw. Sa presente padagos an isinakasagibo sa nasambit ng banwaan an malaylay ng mga aktibidad arog kan na mangrove planting asiman coastal cleanup. Sa mga masudod na aldaw an nasambit ng inisyatiba nakatalaan man na ipasudod sa mga munisipyo kan na Karamuan, Garchitorina, Lagunoy, Presentasyon, San Jose, Seromat, Tigawon, Tinambak. Ini parte kan 5 aldaw na Casa for Work program kung saan ang kada benepisyaryo makakaresibi nin 435 pesos kada aldaw. Sa kabilugan, egwasinda nin 28,891 na mga benepisyaryo ang makakaresibi nin kantidad na 2,175 pesos kada sa sarong proyektong ini. May kabilugan na pondo na nag-aabot 62.8 milyones pesos para man sa partibismo kan partido area kan na probinsya ni Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal and gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ana nakikisumaro man sa pagsilibrar kan ika-31 anibersaryo kan na Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth asin na komemorar kan na National Health Insurance Month ngunya na bulan kan Pebrero. Kasaro ana probinsya kan Camarines Sur sa bilog na nasyon sigun ki Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur sa pagtulod kan universal healthcare asin na pasiguro na ang lambang saro na tatawanin di kalidad na serbisyong pangsalud yaon anda pahayag asin anda suporta sa pagpapauswag asin pagpapakusog kan sistema sa pansalud sa intirong probinsya kan Camarines Sur anda programa sa saludo health saro sa mga panginot na mga programa ninda Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Iyan na tangani man natawan nin solusyon ana problema kana salud kan mga residente sa laog kana probinsya kana Camarines Sur sa paagi kana libreng konsultasyon, libreng pagkakaigwanin laboratory test asin man libreng mga bulong asin na medisina na kinakaipuan kan mga konstituentes asin residentes sa probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal ana PNP pinagsita ana nakakapark o nagkakapark na mga truck sa parte kan Maharlika Highway sa San Fernando, Camarines Sur. Mantang nagpapadagos ana pagpapailaw ka ng mga bagong street light asin na asphalt overlaying sa Maharlika Highway dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Nagpagirumdum ngunyanda ana Philippine National Police o PNP San Fernando sa mga truck driver na mag-ingat asin na pansamantalang pagpaparada sa gilid ka na tinampo. Seguna sa pulisya, nahiling ana pila-pilang darakulang truck na nagpupundo sa highway tangani man na magkakan asin magpaingalo ana mga tsuper kay banana ana mga painante matapos man ana labang biyahe gikan duman sa parte mismo kan Metro Manila pasiring digdi sa laog kan na siyudad Canaga. Pigpapaliwanag kan mga tsuper na kinakaipuan lang ninda na maggilid ninda pirang minuto ninhulita pagal-pagal na sinda sa biyahe asin gutom na kinakaipuan man magpaingalo nin kadikit na minuto asin makapagkakanda. Tinawan do ni Police Captain Israel Banaag an OIC kan San Fernando Municipal Police Station na naiintindihan kan mga miyembros kan na pulis an sitwasyon kan mga tsuper. Alagad importanteng maiwasan hana haluy na pagpaparada, urog na nahalipot o urog na nadigdi pikiti ana nasambit ng tinampo nun huli ka na gidigibong asfalta overlay
Subuot nagiging kausa ini kan pagbawas kan na lane kan na posibleng magbunga man nin aksidente sa tinampo matapos ang pagpapagirumdum kan mga pulis kusa man na nag-ali ang mga traka sa lugar tinawan doon kan PNP na ang sendang aksyon ang bako tangani man na magtaunin abala kundi siguraduhod ang kaligtasan kan mga motorista asin iba pang mga biyahero na nagaagi sa Marlica Highway urog na sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulong municipal most wanted person asin na 5 iba pa na wanted person na anadako pa kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa irarom kan pinakusog na simultaneous anti-criminality law enforcement operation na SACLIO liwat na pinatunayan kan kaugma kaps sa liderato ni Pulis Colonel Virgilio Olalia Jr. ang Provincial Director kan PNP Kamsur ang sindang dedikasyon sa pagdanay kan katuninungan matapos ang matrayumpong pagkakadakop kan tulong municipal most wanted person asin 5 iba pang mga wanted persons na sa magkasusuway na operasyon sa manlain-lain na banwaan kan na probinsya kan Camarines Sur poon na Pebrero 3 sa gunang kasudma iyan sa kasuguan man ni Chief PNP nakapokus ana sa indang agenda sa magkasuway na operasyon na isinagibukan mga miyembros kan PNP saro sa municipal most wanted person kana banwaan kan Pilik Camarines Sur ang nadakop sa sinagibong operasyon. Ini iyo sinunoy para man sa kasong panlulugos mayo ni na piyansa na pinagre-rekomendar kabali siya sa sinasabing municipal most wanted person rank number 7 man duman sa party mismo kan na banwaan kan Baaw sinuli na dako pa sa kasong frustrated homicide na may rekomendadong piyansa ang municipal most wanted person duman sa party kan na banwaan kan na Bula si Flor na dako pa kana mga autoridad sa paagi kan waranta sa pagbalga kan Republic Act 7016 o ang pinagaapod na other sexual abuse na pinag-re-rekomendaran in piyansa na 200,000 pesos ang kantidad. Iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pang mga bareta na kitang unyanda mga tugang sa satuyag bareta ng unyanda sa luwas kana nasyon. Sa satuyag bareta ng unyanda sa luwas kana nasyon padagos man o sa satuyag bareta ng unyanda sa luwas kana nasyon. Namana sa parte mismo ka na Estados Unidos de America, papunduna ka na Estados Unidos de America and parte mismo ka na kampanya kaniya mapadapit mada sa parte mismo ka na ICE 700 na mga ICE officer ana pinagatanggal duman mismo sa parte ka na Minnesota. Iyan ninuliman ka na mga reklamo na pinagapaabot sa sainda na kung sain nag-abuso subuot ana sambit ng mga opisyal ana ICE ana mga miyembros ka na intelligence police duman sa parte mismo ka na Minnesota, USA. Ana mga iniya egwa subuot ni na pagbabalga na pinagagibo urog na sa pag-arestar ka na mga sibilyan nakaabot tiyada sa parte ka na kaarman ka na korte asin man ka na kongreso kaya digdi pinagapapapundo ana operasyon kan 700 na mga IC officer duman sa parte mismo kan Minnesota, USA. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata na kita ngunyan sa lado lokal.
sa lado ni na Karawat. Sa bareta ngunyanda sa lado ni na Karawat, ana kapangganahan kana Pinay na atleta sa lado kana tennis sa paagi ni Alex Ila. Ang liwat na naman na nabantog sa intirong kinabanda iyada sa party kana kawat na tennis matapos na digdi daugon kana nasambit ng Pilipina anda parakawat na si Aliak Sandra Sasnovic kanda Belarus duman sa party kana gidigibong Abu Dhabi Open. Si Ila ana nanggana sa nasambit ng kawat kun sa ina digdi dahil siya na dipisilan sa pagdaog sa nasambit ng parakawata sa iskor na sa istres sa o sa istres sa 4. Agdara inihitangani ng si Ila ana makalaog na sa party kan quarterfinals kan ginikibong Abu Dhabi Open. Si Ila magigirumduman na buminagsak sa iya mismo nga kapangganahan kana nangyari pagkawat sa party mismo kan Philippine Open Tennis digdi ginibos sa party mismo kan Pilipinas kan nakalis na simana. Alagad sa mga sunod-sunod na mga kawat ni Ila, liwat ining nakarecover asin na digdi yaon na siya sa islat na pang 43 sa sikat na mga parakawat sa intirong kinaban. Yan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:06. BBS Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indokobos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kada sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, duwang high power firearms sa isinurinder sa parte kan mga autoridad. Monitoring sa parte mismo kan mga ipal padagos na pinagagigibo digdi sa laog kan syudad kan Naga City magiging pilot area kan mga upland kontrabaha. Pinaglalauman na posibleng pag-abot-daan ni President Bongbong Marcos. Sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, syudad Naga kabaliman sa mga pilot area kan upland na kontrabaha sa isinusulong ka na gobyerno nasyonal. Pinaga kinumpirmar na dinakop nindaan sa rong babae na igwani na kasong 141 nin panahabon. PNP Provincial Office kan Camarines Sur kumpirmar na pagpapasaerarom sa mandatory drug testing kan gabos na mga personay kan PNP Camarines Sur 600 na nakapag drug test. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at siya na pagkatapos po nin pagirumdum. Mga
atugang liwata, marhay na aga po sa Indo Kubos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa ulado lokal. Ang syudad Canaga kabali sa mga pilot area kan Oplan kontra baha sa paagi kan gobyerno nasyonal. Opisyal nang napabali ang syudad Canaga sa mga pilot area kan Oplan kontra baha sa parte mismo kan gobyerno nasyonal na obetong tawanan na atensyon, solusyon ang padagos na problema kan pagbaba sa manlain-lain na parte kan nasyon orog na digdi sa laog kan siyudad Canaga. Ang Oplan kontra baha ang pinagpapaginutan ni President Bongbong Marcos Jr. katabang aniba pang manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno obeto kan nasambit ng programa na digdi tutukan na ana pangangaipo kan kada lugar tangani man na makabilog nin mas epektibo asin man panghaluyan na solusyon na sa lado ni na baha. An Oplan kontra baha pinagpapanginutan ni President Bongbong Marcos asin katabang an iba pang mga ahensya kan gobyerno. Tinawan doon kan City Hall na nakapokus ang mga planong isinasagibo sa laog kan siyudad Canaga sa nature-based solution partikular na ang pagpapatindog kan mga detention na fund tangani man na makontrol ang padagos na paghiro kan tubig baha. Pinaglalaoman na magiging matrayon po asin positibo ang resulta kan nasambit ng programa orog na para sa lugar kan siyudad Naga na permi na sa nang pinagbababa ang probinsya kan Camarines Sur na inut na nagsagibo ni na mga plano na liwat na buhayon ang Bicol River Basin na program na iyo ang mataunin dalan ang aning digdi kaigwanin na solusyon na ang padagos na pagkakaigwanin na baha digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Nainot kaya mismong si President Bongbong Marcos ang nagtuga kan ini hagada nin tabang ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte tanganing liwat ang pagbuhay kan Bicol River Basin Program para sa solusyon kan na baha sa nagkaperang mga lugar kan na probinsya kan na Camarines Sur. Mayo man lamang ginibunin na aksyon digdi ang parte mismo ang lado ni Nelson Ligacion. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata kita ngunyada sa lado lokal pasadaan tandi niya magali kibuyit paderes buyit kamin. Posibleng gaya na makabuto ang mga bedridden sa naga sa maabot na barangay assistance election. Siyempre, solid sa siguradong masasakit ang mga ini na makapasering sa kumili kasi magbuto ulit sa endang kamugtakan mantangan iba bakong rehistrado. Ini ang ipilahayag ni Atty. Mike Julia Jr., Commeric Officer kan Sudan dapat sa status kan mga ini. Paliwanag ni Julia ang pagparisuan dapat personal huli sa dokumento lang kaipuan na i-fill up apira pa ang pirma ang kaipuan personal. Alagan depende na sa sektor kan PWD at senior citizens kung ano ang proseso na gigibuhon kung tutugutan makapagparito ang mga ini asin makabuto sa maabot na eleksyon na mangyayari sa November 2 ngunya na taon. Para sa BBS News, Buhit Kader. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal isinuko kan na suportador kan na New People's Army NPE sa parte mismo kan mga soldados anduang anduang high-powered firearms na pagsasadiri sa buot kan grupo kan mga rebelding New People's Army basado sa pinagpaluwas na pahayag kan 9 Infantry Division kan Philippine Army sinuko ni Jigo sa tropa kan 9 Infantry Division na Sandigan Batalyon sa barangay kan Pinamisagan duman sa San Fernando, Camarines Sur ada M16 asin man na M653 na digdi pinagkatiwala sa saiya kan grupo kan mga miyembros kan New People's Army NPE sa paagiman kan KLGT2
SRC-1 asin BRPC sa ngunyanda yaon sa kustudiya kan 9 Infantry Batalyon kan Philippine Army ana nasambit ng duwang di kalibring armas na gamit kan mga NPA kasabay kani ana pagsiguro sa kaligtasan kan sinambit ng individual. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, PNP sinitar ana mga nakapark na mga truck duman sa Maharlika Highway sa San Fernando, Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Manta nagpapadagos ang pagpailaw kan mga bagong street light asin man asphalt overlaying dyan sa Maharlika Highway sa Banwaan kan San Fernando. Nagpagirumdom ang Philippine National Police sa mga chopper kan truck na maglikay sa temporaryong pagparada sa gilid kan tinampo. Sigon sa PNP na anotaran ang tirila na darakulaon ng mga truck na nagpundo sa highway tangarig na magkakansa na asin man magpahingalo ang mga chopper asin mga pahinante matapos ang halabang biyahe gikan sa Metro Manila pasiring sa siyudad ni Naga. Sigpaliwanag kan mga chopper na kaipuhan man daanindang magilid temporaryo ninulita pagalman asin gutom. Pinahayag ni Police Captain Israel Banaag IC kan San Fernando Municipal Police Station na naiintindihan kan kapulisan ang sitwasyon kan mga chopper alagad importanteng malikayan ang haloy na pagparada orog nata hayakit ang tinampo dinuli sa ginigibong asphalt overlaying. Subot nagiging rason ini kan pag-ina kan lane asin posibleng magresulta nin aksidente. Matapos ang pagirumdom kan mga pulis, buluntad man na naghali ang mga truck sa lugar asin pigtawan doon kan PNP na ang sa indang aksyon bako sa nang mang-abala kundi sigurado na ang seguridad kan mga motorista asin iba pang behero dyan sa Maharlika Highway. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar kan na PNP digdi sa laog kan Naga sa paagiman kan sa indang tagapagtaram nasa rong 37 anyos na babae anda taga-duman sa parte kan Pakula, Naga City, pigdako pa sa kasong 141 qualified theft na konsideradong top number 7 regional level most wanted person asin may piyansa sa kantidad na 3,894,000 pesos. Ang suspect dati da cashier kada sa rong pawn shop sa laog kan Naga na yusubot an sa iyang pigtatrabawan alagad pigabunan. Uya si Police Captain DC Angelis ang tagapagtaram kan PNP sa laog kan Naga. Yes po, sir. Inangan ko yan sarong aldaw, February 2, nagkaigwaning pagdakop. Nadakop itong sarong babae na kung saan igwa siyang 141 na counts ning qualified theft. Kaya po nakalawag po siya sa regional level, top number 7 most wanted po. What in yan sa na nasa 3,894,000. Actually, sir, ang ano kaniyo ang complainant kaniyo is lang sa sarong phone shop. So naging kahera siya sa sarong phone shop and na-find out na haloy na pala siyang nagigibong araw kanina, naghahabon. So ibig sabihin 140. Yes, sir. Pero na-find out ang may sabihin na haloy na siyang ginigibuhan kaning sa iyang kahera. Party kan mga payag ni Police Captain DC Angelis. Entras tanto, basado man sa reklamo ka na maya sa diri ka na pawn shop, manlaylay na mga gadget ang pinaghabon ka na suspect haros sa paglalaog kani sa trabaho, arog ka na mga cellphone, tableta, laptop, asin iba pa na digdi pa or otro subot na ginigibo ka na suspect na panhabon sagkod ng uminabot sa 141 ang kaso na naisampa kan may kadsadirinin pawn shop sa suspect sa panhabon kay ni kuya si Police Captain DC Angelis. Base duman sa Station 1 na
complaint sa Station 1, it's tigwang cellphone, ng iba-iba pong mga item. Actually, sir, dahil kaya nailag duman sa kung paano, pero naaraman niya during sa inventory niya na kung ito nga ning nangyayaring paghabon and iniman lang ang yaon duman sa puso. Artikel mga pahayag ni Police Captain DC Angelis. Mientras tanto, ang 37 anyos na suspeka ang subuot nasanay na natuod na kada pangabuna sa iyang mga tinatrabahuan o sa iyang tinatrabahuan na punsya pa. Huli taday ini nasisita kan sa iyang amo sagkod sa punto na ini kinasuan na asin nadako pa kan sa iya mismong amo sa paagi kan reklamo kung sa inda ginibo kan mga miyembros kan na PNP. Oya si Police Captain DC Angelis. Ining suspect pa po is 37 years old na babae. 37. Yes po, sir. So, ibig sabihin, perpermi niya lang. Kumbaga, nasanay na siya na mayong stay siya, sinisitade siya. Kaya, paulit-ulit niyang ginigibo. Dahil siya nadadya ko. Si Police Captain DC Angelis, tagapagtaram kan PNP sa laog kan Siyudad Kinaga sa entrevista kan Radyo Banat ni Kabinji Rivera. Sa iba pa nga detalyes kan mga pareta sa lado lokal bilang parte kan internal cleansing kan Philippine National Police o PNP Camarines Sur o minabot na sa 600 na mga pulis na ipasairarom nin random drug testing sa laog kan na PNP Provincial Office kan Camarines Sur sa laog sa nanintulong aldaw. Ini kasudod man kan kasuguan kan PNP Chief asin man PNP Regional Director na dapat libre malinig ang mga pulis sa paggamit kan illegal drugs sa initanganing higot na maipasudodan sa indang kampanya kontra sa druga na kung sa ina igwaninda pinagkahalangkaw na integridad sa parte mismo kan Philippine National Police. O yan payag ni Police Captain Lisa Altisa, tagapagtaram kan PNP sa Camarines Sur. Yes po, ini po apart ini kang internal cleansing kang kapulisan as in mandato lalo na kang sa tuyong provincial director dahil nagsusunod man po sa mga directives from the higher headquarters lalo na sa tuyang regional director and chief PNP na ang gabos ng mga kapulisan dapat ang integridad talagang pag ma-question lalo na manungod sa pagiging involto sa anuman na illegal na droga, paggamit man o pagpabakal kay inyo. Partikan mga pahayag ni Police Captain Lisa Altisa, tagapagtaram kan PNP Camarines Sur. Mientras tanto, sa ginibong random testing sa 600 na mga pulis kung saan ang provincial forensic kan Camarines Sur iyo anda nagpasairarom kani naggibo kan drug test sa urine kan mga pulis sa report na pinagpaliwas kan forensic chief sa laog kan Camarines Sur PPO gabus negative ang 600 na mga pulis na nainot na nagpasairarom sa random drug testing sa laog mismo ni Tulungal daw. Degdi sabi pa man nagpapadagos-dagos pa man giraray ang drug test kasudma sa kudngunya na aldaw sa kamasurudod pang mga aldaw ninulita dai pa nauubos na mapa sa irarom sa drug test anda mga miyembros kan PNP sa laog kan Camarines Sur kaya aral daw pa man giraray gigibon ang drug test sa sainda. Oya anda payag ni Police Captain Lisa Altisa. Negative po per report kang sa tuyang provincial forensic chief na ang sa tulong aldaw na gibong pag drug test poon kang Biyernes hanggang kasuhapon 600 na personnel na, PNP personnel ang sa indang na drug test and gabos ini negative. Sa ngunya nagpapadagos po ini nga drug testing dahil mandatory po ini nga sa gabos na
kapulisan and sa yaon digdingon yan pa sa muya ang mga personnel kang provincial forensic unit para magbibukang mga drug testing sa iba pa ng mga personnel na dahil nakapagpa-drug test for the past 3 days. Party Kasi po kan sa mga police payan ni Police Captain Lisa Altisa kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Mientras tanto, pinagkumpirmar ni Police Captain na Lisa Altisa na tulos na nagluluwas ang resulta kanda drug test pagkatapos man na ipa sa irarom ang sarong pulis. Dahil nga ni inaabot nin sarong aldaw, iyauna ang resulta. Oli tay guaman da ang destino nga tauhan ang crime lab o ang forensic sa laog mismo kan Camarines Sur na iyo nag-i-examine sa urine kan pulis kung saan sinda ang positibo sa illegal na droga. Uya si Police Captain Lisa Altisa. Yes po, within that day na pagsabit ka nga sa indang urine specimen, nakukuha man tulos ang resulta kung positive ini or negative. Sa igwa lang yan binubugtak ng mga reactionary agent para ma-test kung positive yan lalo na sa mga illegal na droga. Artikan mga payag ni Police Captain Lisa Altisa. Mientras tanto, sinabi ni Altisa na kasabay kanda pag-drug test, digdi ang mga yaon sa Partikan Municipal Drug Enforcement Unit asin na intil. Kabali pa ang mga intil sa dapat magpasairarom sa drug testing asin mandatory drug testing. Urog na nasinda ang pinaka-importanting tao na i-drug test sa Partikan na PNP. Urog na ito mga embulto sa pinag-aapod na bypass operation. Quarterly ang ginigibong drug testing sa mga ini. Yan tanganing dai sinda questionon an sa indang mga kredibilidad asin integridad kan mga intel asin man MDEU. Iyo ang nagigibo kan mga drug bypass operation sa interong Camarines Sur. Uya si Police Captain Lisa Altisa. Mga special unit, kan drug enforcement. Kasabay pa. Iyo pa. Kasabay pa po, lalo na sinda, mga intel officers pa. Kasabay po sinda sa mga piga-drug test. Although, bako lang ini ang drug testing tatay ko pang random drug testing and mandatory drug testing sa mga intelligence officers. Lalo na itong mga nag-baray bus. Igo pa mo po sinda ning quarterly na drug testing. Kaya talagang dahil mako-question ang kredibilidad at integridad kang sa tuyang mga PNP personnel kung sa mga arog kaining mga na sa pag-drug test nagiging negative. Dahil yun ang aniyan sabi kang sa tuyang Provincial Director, Police Colonel Virgilio Lalo Jr. na kay puhanan malinig ang samuyang mga records lalo na sa pagiging involved sa man na illegalidad and mga irregularities. Yes po. Partikan mga pahayag ni Police Captain Lisa Altisa, tagapagtaram kan PNP sa Camarines Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Kabinji Rivera. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sinabi ni Gobernadora El Rey Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur na prioridad kan da gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan sa iyang liderato asin man ni Congressman na Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte ang sektor kan edukasyon. Padagos pa nga papakusukon ang mga scholarship asin educational assistance program kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Priority ninda ana mga jóvenes ninhulita kapag may edukasyon, may paglaom, maangat ang buhay kana lambang pamilya sigun paman kay Gobernadora El Rey Villapuerte kana probinsya kan Camarines Sur. Kaya sa ngunyan mantang paparani na naman ang graduation asin tuitionan kan mga aki padagosan pagdul nin educational assistance program kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin iyan kadakol nin mga natatabangan ng mga estudyante, mga kaakian pati naman ang mga teachers
asin si mga gustong magkuha in pagpapadagos kan edukasyon. May mga teachers nga ni nasubuot iskalar pa kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur antang an mga ini nagkakaiguan nin masteral degree. Mga tugang iyanan ka, tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado